Nung araw na to ay marami nga po kaming ginawa at isa na doon yung pagre-restock. Bago nga kami gumawa ng mga cake orders namin na kailangan kinabukasan ay nag-restock muna ako nitong mga banana cake. Isa din talaga to sa pinakamabenta dito sa shop namin. At meron na din kaming supplier ng mga saging kasi ibang saging po yung ginagamit ko dito. Pagkatapos kong masalang sa oven yung mga banana cake ay ginawa ko naman yung mga pa-order naming cake. Since ang araw na to ay halos hapon pa rin naman pipick upin tong mga cake, ginawa ko na lang po siya same day. And since eto nga yung unang pipick upin, eto na nga yung una kong ginawa at pipick upin po siya ng 1 PM. Ang flavor nga po ng cake na to ay ube chiffon at ang size po niya ay 7x4. At eto po pala ay nakapackage for September na merong kasamang 50 pieces na puto cheese, 50 pieces na kutsinta at 50 pieces na macaroons. Nag-add na si ma'am dito ng 50 pieces na bite-sized cupcakes. Ang theme nga pala ng cake na to ay kuromi at sabi ni ma'am ay ako na lang daw yung bahala. Marami na nga po akong nagawang kuromi themed cake and usually eto po yung design. Vintage look nga po yung design ng cake na to at nilaro ko lang po yung white and purple dito sa cake. Para naman po sa mga tip na ginamit ko, gumamit lang po ako dito ng leaf tip. At ito pong purple naman ay ginamitan ko ng 6B. Usually po kasi kapag mga vintage cakes ay maganda po siyang tingnan kapag ito yung mga tip na ginamit natin. Since madami nga yung nagpapagawa sa amin ng mga vintage cake designs ay nakakahiligan ko na nga siya lately. At parang mas na-appreciate ko na nga po siya ngayon kasi para sa akin ito po yung skill ko sa cake decorating. Palagi ko naman din pong sinasabi na yung gamit kong frosting ay walang iba kundi yung classic whippet ng Bakersfield. Super stable nga po niyang gamitin, especially pag gagawa tayo nitong vintage cake. Meron din naman pong buttercream na variant, etong si Whippet ng Bakersfield. Pero etong classic po talaga yung pinakagamit na gamit ko. Konting story time lang po sa medyo traumatic na experience namin lately. Nangyari po to nung Sabado at first time nga po nangyari sa amin to. Nung araw na yon ay tatlo po kaming naka-duty kasama ng partner ko at ng isa kong staff. Since nagmamadali na nga kami kasi maraming pipick upin na cakes nung araw na yon, habang nagbabox nga kami ng mga cake orders ng partner ko, at ang staff ko naman ay nagbe-bake ng mga cake orders na kailangan namin kinabukasan. Nung time na yon ay gumagawa po siya ng chiffon at alam naman po nila na every time na magbe-bake sila ay kailangan nilang i-preheat yung oven namin. Before nga mag-mise en place yung staff ko ay preheat na yung oven. At nung ilalagay na niya yung cake batter sa loob ng oven, na-notice niya na namatay pala yung apoy. So ang ginawa niya ay sinindihan niya agad. At laking gulat na lang namin ng partner ko na merong biglang sumabog sa kitchen namin. Nung una ay wala po talaga kaming idea kung saan ba nanggaling yun. And eventually naalala namin na nagbe-bake pala yung staff namin. Kinwento niya nga sa amin yung nangyari at buti naman at wala namang masamang nangyari sa kanya. Ang mali po kasi sa ginawa niya ay sinindihan niya po agad ng apoy yung oven. Which is hindi po talaga dapat kasi meron na pong naipong gas. And posible talaga na sasabog to. Buti na nga lang at walang damages both sa staff ko at sa mga gamit ko sa kusina. Kaya if ever po na mangyari sa inyo to ay wag na wag po kayong magpapanik. Kailangan talaga nating maging kalmado para makapag-isip tayo kung ano yung gagawin natin. Kaya buti na lang din talaga at ginagabayan talaga kami ni Lord sa pang-araw-araw namin na gawain. Anyway, balik nga po tayo dito sa cake na ginagawa ko. Ito pong cake na to ay ni-request talaga ni ma'am na gawan ko ng vlog. Ito nga po ay in-order ni ma'am para sa 7th birthday ng anak niya. At aside nga po dito sa cake ay meron pang iba't ibang finger foods na in-order sa amin si ma'am. Ang size nga po ng cake na to ay 7x5 bottom and 5x5 top. Manipis lang po na icing yung nilagay ko sa bottom part kasi matatabunan din naman siya ng design. So ganito lang po yung ni-request ni ma'am na design, pa-ombre at merong piping ng rosettes. Iisang tip nga lang yung gamit ko dito at iisang piping bag. Doon muna ako nag-start sa dark na shade ng pink hanggang sa maging light na siya papuntang top. Ito pa po yung isang order namin na Barbie themed cake din. Meron nga din po siyang included na customized topper. At ang size nga po ng cake na to ay 6x5 at vanilla chiffon po yung flavor. Nagkataon nga po na magkaparehas ng team yung mga clients ko kaya hindi talaga nasayang etong mga icing na gamit ko. Para po sa details ng cake ay gumamit lang po ako dito ng plastic balls tsaka etong paper fan. At eto na nga po yung finished look ng mga cakes na ginawa ko nung araw na to. At aside nga po sa 2-tier cake ay eto pa pong number cake ay isa sa mga in-order din ni ma'am. Hindi na nga rin ako nakapag-film dun sa una kong ginawang cake na kuromi yung theme kasi na-pick up nga din agad ni client. Aside nga po sa cakes ay gumagawa nga din kami nitong mga finger foods at available po siya for 50 pieces per styro. After naman namin magawa yung mga cakes ay nagluto kami nitong pizza kasi nagutom kami sa shop. Malapit lang din naman yung market sa amin dito kaya bumili na lang kami ng ibang ingredients. Naalala ko nga na meron kaming stock ng mozzarella sa chiller kaya nga ginawa na lang namin tong pizza. Nakatipid nga din kami sa merienda nung araw na to at sobrang sarap pa nung ginawa namin. Tatlo nga yung nagawa namin pero eto nga lang yung nakunan ko ng clips kasi kinain na namin agad.